Tapos na ang electrical sa CR. Then try. Aha! One down. Dadami na naman ang bashers ko nito. Ginawa ko ang hindi ko dapat gawin. Pero katulad ng sabi ko, I will do what I need to do. Basta sa sarili kong mga ari-arian lamang. Kung electricals mo pinakalman ko, reklamo ka, kay akin to. DIY nga eh. Do it yourself. Tutuloy na natin ang mga electricals dito sa CR project. Mga ilaw, switches at outlet. Walang heavy load pa. Ilang piraso lang naman ito at may abang naman na nakabaon sa semento. Kaya naman, mabilis lang to. Sasanay. Kaso kami ay hindi, kaya for sure matagal to. Pero katulad ng sabi ko, kahit pa konti-konting progress, I'll take it. Pero target ko na tapos ito ngayong araw. Pero kakain muna pala kami baga, ang aming pagkain. Walang kamatayan ng pakaltong na manok. Favorite yan. Hindi kami naumay dyan, lalo pa at pirilin chicken na alaga namin yan. Panalo na. Sug na. Pagkatapos mag-siesta, bakbak na naman. Mga ilaw naman ang nilagay ko at switch. Hindi ko muna pinag-connect sa mga junction box sa mga wires. Pero kapag more than one set, nilalagyan ko ng tape at label para hindi ako malito which is which. Para sa akin, medyo mas mahirap lang maglinya sa bakal. Doble kasi trabaho eh. Imbes na ipapako mo lang ito sa pader, nagbubutas pa ako ng pilot hole. Then saka ko may screw ang junction box, pati na mga clamp. Bali, 6 na ilaw ang nilagay ko. Isa sa toilet, isa sa shower, at isa sa lababo sa gitna. Isa sa lagayan ng tangke, at isa sa gilid ng CR at sa may poso. Then magkasama sa switch box ang nasa poso at sa likuran. Goods. Nahirapan din kasi kaming mag-drill. Kasi nga 'di ba nasira ang aking maliit na drill na battery na driver ng mga screw. Kaya itong full size na drill ang gamit ko. Yan napakabigat naman, kaya ngawit na ngawit ang kamay ko at braso ko. At lalo na ang binti ko kinabukasan, akala mo nag-leg day ako eh. Pero sa totoong buhay, ang ganitong skill, dapat may basic knowledge tayo. Kahit basic. Kasi pag magpapalit lang naman ng ilaw, switch na hindi gumagana, dapat hindi na tayo tumatawag ng ibang tao para dyan. Dapat kaya natin yan. Ito ang medyo naging tricky. Ito yung dalawang switch para dito sa poso at sa likod. So may linya na galing sa breaker, yung isa diretso na sa likuran. Pero yung isang wire papunta dito sa switch, then pabalik sa likod. Kasama niya sa hose ang ibang linya. Tapos dumaan siya sa junction box na may kahalo. Kaya dito dapat may label at may presence of mind. Ito na ang pagkukonect ng mga wires. Dapat dito talaga focus ka. Hindi pwede magkamali. Disclaimer hindi ito tutorial ng electricals. Ito ay documentation ko ng DIY ko. Baka may magsabi na naman na nagtuturo ako na hindi ako marunong. Wala po akong tinuturo dito. Kundi maging masipag, matyaga at gawin nyo ang sarili nyong gawain kung kaya nyo naman. Finally, sa breakers natin, i-connect natin. Ang ginamit ko, 60 amperes sa main, 30 amperes dedicated para sa heater ng shower, 20 amperes para sa outlet, 20 amperes dedicated para sa water pump, at 10 amperes para sa mga ilaw. Isang bakante. Oh, kalikutan oh. Tingin kabayo ka. Magmo-moment of truth lang kami dito. Oh, parang may baka kang pinapainom dun. Okay, dahil nga wala kami kuryente dito, sa 60 amps nilinyahan ko muna at nilagyan ng plug para maisaksak natin sa outlet just to test if working lahat. Moment of truth. So, i-on lang natin ay itong main. Then, i-on natin yung linya ng ilaw. Then, try. Aha! One down. And good news, gumana lahat which is expected. Kasi, simple lang naman ang linya nito. Wow! You know, last but not the least, siguro hindi mo mapapahiya, di ba? Nice one! Then ang outlet, gumana din. Dahil gumagana lahat, pwede na natin takpan lahat ng junction box. Pag na-confirm kasi natin na gumagana, saka lang natin siya tinatakpan. And yun, waiting na lang talaga tayo sa Meralco. Yun lang, peace.